Dolomite is beautiful to the eyes, period. Huwag ka nang magtanong kasi hindi naman ninyo kaya kung kayo. You had your chance actually. For so many years, you had every chance to do it. Was there anybody willing to take? Kung hindi si Duterte, hanggang ngayon wala tayong ganito. Saka talagang malaking tulong ito sa tao. Kung wala ito, sa totoo lang, wala naman tayong pasyalan ng mga bata at matatanda. Look from there to the end, ang ganda. At ito ang pinakamalaking magandang nagawa ng ating ex-president natin. Mabuti pa itong si Madam, nakikita ang kagandahan na dulot itong Dolomite Beach na proyekto nga po ni dating Pangulong Duterte. Ang problema nito, Madam, planong paimbestigahan niya ni Congressman Redon. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa mga isip ng mga to at gusto pa nilang unahing imbestigahan yung mga proyekto ni dating Pangulong Duterte kaysa yun sa mga proyekto na lantaran na nakawan na nangyayari nga po ngayon. At talagang maanomalya dahil bukod sa substandard ay mga ghost project yung marami sa mga proyekto ngayon na nagiging sanhi nga po ng kabi-kabilang pagbaha katulad na nga lang po ng nangyari dito sa Cebu na kinasawi po ng mga ilan nating mga kababayan. Pero itong ilang mga mambabatas na ito ay mas pinipili pa nilang imbestigahan yung mga nakaraang proyekto kaysa dun sa mga mas dapat unahin. Panoorin po natin ito. Iimbestigahan na sa Kamara simula sa November 17, 2025 ang Manila Bay Dolomite Beach Project. Inihayag ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairperson ng House Committee on Public Accounts. Dagdag pa ng kongresista, pagtutuunan ng pansin sa unang pagdinig ang pangangailangan sa proyekto batay sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan at mandamus for the rehabilitation of Manila Bay ng Korte Suprema. Alamin ano kayang gusto ng mga to? Yung dating itsura nito na sobrang dugyot, sobrang daming basura, yung amoy hindi mo maintindihan. At gusto nilang imbestigahan pa. Gusto siguro nilang bumalik sa ganong itsura yung Manila Bay kaya gusto nilang imbestigahan ito. Hindi natin malaman kung ano ang takbo ng isip ng mga taong ito eh. din kung may epekto sa baha ang proyekto sa Ermita Malate areas. Naniniwala naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative. Talagang ikinokonekta nila sa bahay. No? Plano man ang imbestigahan kung baka may kinalaman sa pagbaha sa Maynila yung ginawa dun sa Dolomite. Antonio Tino, napapanahon ang investigasyong ito. At hindi ito tunay na rehabilitasyon ng Manila Bay. Supposedly yun ang intensyon dito. So, dapat lang na maimbestigahan. Again, di mo nakikita yung nabibigay nito na bukod sa pasyalan no, sa ating mga kababayan na malapit yan, napakaganda na ng tubig dun sa Dolomite Beach na ginawa nga po ni dating Pangulong Duterte. May mga nabubuhay ng mga isda. Nakikita naman po natin sa mga kumakalat ng mga video ngayon. Tapos sasabihin mo na hindi talaga para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Makita kung gaano kalaking pondo ba talaga ang nasayang at kung yung kumusta yung billion na pondo ngayon? Na trillion ba? Bakit hindi yun ang usisain mo? Extent ng corruption na involved dito. At kailangan mapanagot ang lahat ng sangkot dito up to the President himself dahil proyekto ito ng dating Pangulo. Mas kailangan pa daw unahin yun dahil mahigit 300 million umano yung proyekto na yun. Pero yung flood control na pinag-uusapan ngayon ay umaabot ang trillion. Hindi siya interesado na unahin yun para pag-usapan. Diba? Makikita nyo dito kung ano yung pakay ng mga to eh. Kung sino ang pinoprotektahan itong mga to. At sa bahagi naman po ng video na ito mga kababayan, panoorin naman natin itong naging sagot nitong si Auntie Claire sa mga kaugnay pa rin po ito nung pag-iimbestiga dyan sa Dolomite. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon.
Yusek, the House of Representatives is set to investigate the Manila Bay Dolomite Beach project on November 17. Lawmakers want to find out whether the artificial beach has contributed to the massive flooding in the capital city or nasunod po ba yung Manila Bay Rehabilitation Plan. Does Malacanang support this kind of congressional move to look into the Dolomite Beach project? Unang-una po, muli, papaalala natin na may separation of powers. So kung ano po ang magiging trabaho at gagawing mga hakbang ng House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach, ay yan naman po ay kanilang trabaho at hindi po hahadlang sa anumang hakbang ang Pangulo patungkol dyan. At maaari na rin po talaga maging hakbang ito para makita kung talaga ba itong nagkaroon ng anomalya, kung mayroon bang naidulot ito sa nangyayaring pagbaha sa Metro Manila at kung naka-apekto to sa kalikasan. Kumusta yung mga ghost project ngayon? Natukoy na ba? Bakit mukhang nag-iiba kayo ng landas? Ng ating bansa. And follow-up lang din po doon sa Dolomite. While it is a congressional initiative po, no, yung multi-million peso project was implemented during the Duterte administration. Some saying it's around 300 to 500 million peso ang nagastos. So may mga initial reaction na po na it could be politically motivated, aimed at putting the blame again on the Dutertes para po mapagtakpan daw yung flood control, Natumbok mo. corruption. Hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po iniimbestigahan ang mga proyekto na nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po sabihin kapag ka pinaiimbestigahan ang nakaraan proyekto na naganap o nagawa ng nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Hindi naman sinabing hindi nyo imbestigahan, madam, pero sana unahin nyo kung ano yung mga dapat yung unahin ngayon. Wala pa nga kayo napapakulong dun sa billion o umabot pa ng trilyon na nakawan dyan sa administrasyon nyo, tapos babalikan nyo yung proyekto ni dating Pangulong Duterte na marami naman ang nakikinabang ngayon. Hindi nyo ba nakikita yung mga namamasyal na mga natutuwa dun sa ganda ng Dolomite Beach? Kainaman na itong mga to. Parang hindi naman po yata tama yun. Ibig sabihin po nun, kapag hindi naginalaw o inalam ang nangyari noong nakaraang administrasyon, parang libre na po lahat ang kanilang ginawa. So tama lamang po ito. Pero muli, ang sabi ng Pangulo at ang administrasyong ito, hindi po sila makikialam kung ano po ang ginagawa ng mga mambabatas natin sa kanilang pag-imbestiga. Thank you po, Yusek. Huling tanong mula kay Bella Carriazo, Philippine Star. Good afternoon. Ma'am, yung sa pagbaba ng peso naman, although na-mention nyo na rin na in-expect nyo na mag-improve, pero considering ma'am nasa holiday season tayo and expect natin na mas maraming mga OFWs na magpadala, so hindi ba alarming yung na-breach na niya yung 59 level despite nga yung efforts ng government na i-boost yung confidence para sa mga investors natin? Muli, sabi nga po natin, ang detalye po ay ibibigay po natin kay Secretary Go or sa DepDev at sa DOF. At hindi po ako maaari makapag-speculate dahil mas may alam po ang nasabi kong mga ahensya. But still, ano pa lang po ngayon, October. So, malayo pa po ang Kapaskuhan at magiging maganda naman po siguro ang mga remittances mula sa ating mga OFWs at yung ano magiging negosyo na darating na Pasko. Balikan ko lang po yung Dolomite Beach. Meron po ba kayong categorical answer na hindi ang Malacanang behind? Kasi for sure ang mga pro Duterte magsasabi na Malacanang ang behind dito sa effort na imbestigahan itong Dolomite Beach. Bago sila magsalita niyan, patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito sa Dolomite Beach probe. Kasi kung wala at nag-speculate lang tayo na sasabihin nila na ang Pangulo ang behind dito, hindi naman po yun makatwiran. At unfair naman po yan sa Pangulo. So, hindi naman mangmang ang taong bayan para hindi makita yung motibo nyo. Patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito. Habol na tanong po mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, lilihis lang po ako. What is your reaction to former Senator Laila de Lima's remark that you are the one of the best choice for the position of SOJ? Sabi niya, matapang din yon. Maraming salamat. Anak ng patola. Yari tayo nito. Magkakandaloko-loko na tayo pag naging ano yan.
SOJ yan. Salamat sa pagkukonsidera sa akin, pero hindi po talaga po tayo nag-a-apply para maging SOJ. So siguro yung mga ayaw sa akin na maging SOJ ako, kalma lang, hindi po tayo nag-a-apply para dyan. So yun po, para mas maliwanag. Wala namang may ayaw, hindi ka lang talaga bagay doon. Pero maraming salamat po kay Congressman Leila de Lima for saying those kind words. Salamat po. Huling tanong mula kay Vance Fernandez, Police Flight. At sa bahagi naman ng video na ito mga kababayan ay panoorin natin itong si Congressman Toby. Hindi magiging katanggap-tanggap sa tao na hindi siya mapapauwi. Pero ang problema kung bakit parang ang bagal nila pauwiin. Kasi di ba Yung- kung gusto nila, True. kaso problema kasi dito, di ba iba yung tinitignan sa tinititigan, wag naman tayo magagalit. Bakit yung isa Totoo, nadali mo sir. sa East Timor? No. Napauwi nila ng napakabilis, ano? May extradition process. For some reason, nagawa nila. O si Pangulong Duterte nga, Yun. napadala ka na. Yan ang napakagandang halimbawa. Puro sila due process daw kuno hindi nga nila dinaan sa korte natin dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Basta nila sinakay. Natin sa International Criminal Court, bakit itong si Zaldico parang natatagalan? Hindi ko kaya merong ayaw din na mapauwi siya Hindi, agad? yung sinasabi mong yan, huwag na tayo magpaikot-ikot. Totoo, di ba? Yan ang iniisip ng karamihan ng tao. Hindi iniisip dahil yun talaga yung totoo. Okay? Tama. Na kaya ayaw pauwiin si Saldico kasi merong ayaw magpauwi sa kanya. At Sino? marami pang Sino? madisgrasya. Okay. Ang Kaya- tanong sino? Hindi, kaya nga. Oo. So, dapat, para mapakita sa tao na walang protection nandito, kailangan gawin lahat para mapauwi si Saldico. Kaya nga sinasabi ko, pag sa huli hindi mapauwi si Saldico, hindi tatanggapin ng tao Taong yan. bayan. At magdududa sila na pinoproteksyonan si Saldico para hindi magturo. Pinoproteksyonan talaga yun para hindi magturo. Isipin yung mga kababayan nung nagsalita si Gutesa. Binanggit niya yung dalawang tao na tumatanggap ng pera, yung pull-out saka yung mark. Pero sa halip na ipatawag yun para mapasinungalingan o mapatunayan kung totoo yung sinasabi nitong si Gutesa, tinigil nila yung pagdinig. Nag-resign si Senator Lacson bilang Blue Ribbon. At tapos ngayon, ibabalik nila yung pagdinig at babalik naman itong si Senator Lacson sa pagiging chairman ng Blue Ribbon. Ngayon nila hahanapin yung dalawa. Makalipas ang ilang linggo na ba yung huling hearing. Saan pa nila hahanapin yun? Sabi nga ni Senator Marcoleta nasa ibang bansa na, sa bansang Chile. Kung nung pagkatapos ng hearing na magsalita si Gutesa kanilang ipinahanap kaagad yun. Kung talagang gusto nilang malaman yung katotohanan, dapat ganun yung ginawa nila. Tapos ngayon, kunwari, hahanapin nila para kuno ma-corroborate sa sinabi ni Gutesa. Sabi rin ni Senator Bato, wala na, pumanig na daw kay Saldico. Anong isipin ng taong bayan? Sino yung pinoproteksyonan nyo? At yun nga mga kababayan, hanggang dito lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Na may maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.